Magandang hapon mga kapatid. Sa dinami-rami ng mga pagsubok na ating tinatahak ngayon, narito kayo patuloy na naninindigan para sa katotohanan. At sa katunayan nito, kaisa kayo ng sambayanang Pilipino sa pagkilos para sa hakbang ng maiso dito sa Japan. Isang taus-pusong pagpupugay sa bumubuo ng hakbang ng maisog Japan, gayon din ng mga bumubuo ng hakbang ng maisog Pilipinas. Ang inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta ay sa naming nagiging kalasag at kalakasan upang ang lahat ng uri ng panggigipit na ginagawa ng mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos ay ating mapaglabanan. Hindi po kaila sa inyo na ilan na sa amin tulad ni na Dr. Loren Badoy, ka Eric Celis at ang inyong lingkod, Agent Jonathan Morales, ang nakaranas na ipakulong ng mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos sa pakikipagsabwatan ng kanilang mga bayarang mangbabatas sa Kongreso at Senado. At dahil sa mga ginagawa natin ito, hindi po malayo na ang isa sa atin ngayon, katulad ni dating Pangulong Duterte, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Harry Roque, Atty. Glenn Chong, at Binibining Maharlika ay maaaring ipakulong na rin ng mag-asawang Marcos. Dahil sa patuloy na ipinakikita nating pagkakaisa, unti-unti na pong nawawasak ang imahe na mag-asawang mapanikil ng bawat karapatan ng mamamayang Pilipino. Paninikil sa ating tanging layunin ay ang pagkakaroon ng tinatawag na transparency, accountability, peace and security sa ating bansa. Alam niyo mga kapatid, wala po tayong aasahang transparency, accountability, peace and security kung ang ating mismong Pangulo ay lulong at bangag sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit? Dahil ako po mismo ang nakakita ng mga litrato habang ito ay gumagamit sa pamamagitan ng pagsinghot ng hinihingalang cocaine na isang uri ng illegal na droga. Ang sabi ng kampo ni Bongbong Marcos, paano ko daw ba nasisigurong cocaine ang sinisinghot ng isang Bongbong Marcos noong makita ko ang mga litratong ipinakita sa akin ng confidential informant? Ang sagot ko mga kapatid, hindi naman siguro detergent powder o sabon o gawgaw o arena ang sinisinghot ng isang talamak na drug addict na si Bongbong Marcos doon sa litrato na ipinakita sa akin ng confidential informant. Kung ang isang talamak na drug addict ay maituturing na may diferensya sa pag-iisip dahil sa kanyang pagkahumaling sa paggamit ng illegal na droga, mas lalo sigurong mas nakakatakot kung tayo ay pinamumuluan ng isang taong sumisigot ng sabon. Hindi po ba? Nakakatakot kung arena yung sinisigot niya.
Hindi lang adik ito, may sapak pa sa utak. Mga kapatid, ano nga ba ang epekto ng paggamit ng illegal na droga sa isang taong talamak at nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot? Lalo pa kung ito ay isang pangulo ng isang bansa. Ang taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay kadalasan nagtitrip. Ang isang drug addict, kapag ito ay nag-trip, ay ganito ang ilan sa mga ginagawa. Lalo na kung ikaw ay pangulo. Una, walang pag-aalinlangan na isubo tayo sa isang digmaan kahit salat tayo sa kahandaan. Ikalawa, ang pagpasok sa sigalot at problema ng ibang bansa na tayo ang siyang magiging kawawa. Ikatlo, tahasang pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan upang siya ay magpa-drug test. Ikaapat, tahasang pagbabaliwala sa mga karapatan ng mga mamamayan. Ikalima, patuloy na pagdigipit sa mga sumasalangsang sa kanyang pilipit na pulisiya. Pag sumalangsang ka, anong gagawin sa iyo? Kulong ka o suspendido ka o tatanggalan ka ng posisyon o ng authority. Ikapito, walang kapararakang paglustay ng salapi ng taong bayan. Travel dito, travel doon, nagka-round the world na inuubos ang salapi ng taong bayan. Ikawalo, ang pinakahuli na kanilang ginawa. Ang ginawang pananabotahe sa mga kawani ng Davao City Hall upang magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano ito? Upang palabasin na ang lungsod ng Davao na teritoryo ng dating Pangulong Duterte ay tahanan ng mga talamak sa paggamit ng ilegal na droga. Mga kapatid, ilan lang po yan sa mga nakikita nating mga seryosong dahilan at mga palatandaan ng isang Pangulo na wala sa hustong pag-iisip, na mistulang sinisira na ang pagkatao ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Ito bang si Bongbong Marcos ay patuloy mo pa bang tatangkilikin? Sa kabila ng mga katarantaduhan niyang pinaggagawa, ay patuloy pa ba nating ipagkakatiwala ang buhay ng ating mga mahal sa buhay sa kanyang pamumuno sa ating bansa? Aba, mga kapatid, mag-isip na tayo. Hindi na biro ito. Mukhang may diferensya na lang sa pag-iisip ang maniniwala pa sa bangag na Pangulong ito. Panahon na, mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, upang talikuran natin ang ating bangag na Pangulo. Maraming salamat po sa inyong lahat.